Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang katotohanan na naman ang ating pag-aaralan ngayon. Anong katotohanan po ba ito? Ito ay ang katotohanan ng laging pagiging banal natin sa kabila ng mga pagbagsak natin. Yung iba pong Kristiyano kapag sila po ay nakakagawa ng mga pagkakamali, tingnan nyo, at mga pagbagsak, mga bagay na kasalanan, no, sa mata ng tao, sila po ay nakukondem dahil sa tingin nila hindi na raw sila banal. Okay? So ito po ay isang malaking kasinungalingan from the pit of hell itself. Dahil ang pagiging banal natin na hindi po based doon sa pwede natin gawin, kundi doon sa ginawa na ni Kristo para sa atin. Okay? Ito po ang grace. Ang grace po ay isang katuruan na talagang nakasalig at nakarooted sa Bible. It's rooted in the scriptures at ito po kailanman hindi ito matitinag, hindi magagalaw. Sapagkat ang katotohanan ay mananatiling katotohanan, paniwalaan man ito o hindi ng ibang mga tao. So ang grace po ay isang katotohanan na nagpapakita ng totoong katangian ng Diyos. Ang Diyos ay mapagbigay. Father means giver, di ba? Giver. So ano bang binigay ng Father sa atin? He gave us His only beloved Son, Jesus Christ, to die on the cross and to redeem us from all our sins. When the Bible says all, it means all. Walang naiwan, walang kalahati, walang 1/4, walang 1/2. It's all. Okay? So lahat ng kapatawaran ginawad na po sa atin. Buo, past, present, future sins, pinatawad na po. Amen? So, napakasarap kung alam mo ang grace. Napakasarap kung alam mo na you are dearly beloved sa kabila ng mga pagpalpak mo. Yung pagpalpak talagang likas na po sa tao. So, do not focus on the things na nagpapakita ng mga kahinaan mo. Or should I say, do not focus on your weaknesses. Just focus on what Christ has done for you. Sabi po ng aklat ng Roma, lahat ay nagkasala. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Okay, yung katotohanan pong yan, mananatiling katotohanan kahit kailan. When the Bible clearly states na walang matuwid, wala kahit isa, it's true. It's the truth. Okay? So ang banal na kasulatan po ay nagsasabi rin po na merong isang tagapamagitan between God and man. Sabi, the Lord Jesus Christ, the man Jesus Christ. Ba't sinabi ng Bible, the man Jesus Christ? Dahil naging tao siya sa loob ng 33 years. Pero siya po ay Diyos. Diyos na totoo, tao namang totoo, 100% God, 100% man. Hindi po siya half God, half man. Tapos i-equals mo ito sa 100% o 100%, hindi po. Ang pagiging Diyos ni Kristo ay nakasalig sa pagiging 100% man and 100% God niya. Ang tawag dito, hypostatic union. Ngayon, nung si Jesus ba bumaba sa lupa, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Sabi lang hinubad, ibig sabihin nung nag-submit siya sa Father. Pero yung pagka-Diyos ni Jesus, hindi po kailanman nawala sapagkat siya po ay Diyos. Okay? Nung namatay siya sa cross, siya ay Diyos, pero nag-submit siya sa will of the Father. So napakasarap pag naki-Christ ka dahil si Christ, kapag ka nasa iyo, you have a victorious life. Ngayon, pasok naman tayo sa Christian living. Ang Christian living po ay, pag nasa grace ka na, ang Christian living, hindi ito something na minamagnify mo. Okay, shock kayo, no? Ibang Kristiyano, Christian living, meron pa sila mga preachings like ganito, ganyan, steps, how to become a good person. No. Kung naging Kristiyano ka, the only preaching na sasabihin mo sa tao, yung finished work lang ni Christ. Dahil dun po nagmumula yung kung paano ka magiging mabuting tao right after you receive it by faith. Ano bang i-receive mo sa faith? Simple lang, na namatay si Jesus para bayaran lahat ng kasalanan. Pag naniniwala ka na namatay si Jesus sa lahat ng kasalanan mo, past, present, future, then you have a victorious life. Kung hindi ka pa Kristiyano at naniwala ka doon, namatay si Jesus sa iyo, sa lahat ng kasalanan mo, you will become a child of God and indeed you will live a victorious kind of life.
pinakamaganda pong mabuhay ka, victorious ka. Hindi ka nangangapa. Ang Kristiyano po, ayan, balbas ko. Ang Kristiyano po hindi nangangapa. Ang Kristiyano po ay may katiyakan ng kanyang kaligtasan, okay, ng kanyang tinatawag na kayamanan. Yes, ang riches po dito sa lupa ay isa po sa garantisado na ibibigay ng Panginoon sa iyo kung naging Kristiyano ka. Okay? Pero bilang mga Kristiyano, may bago tayong puso, kaya ang puso natin ay mas giver din tayo. Nakatanggap tayo, makakapagbigay din tayo sa iba ng maluwag sa kalooban at hindi tayo napipilitan lang na parang pinipilit, parang nakasibangol ka, nakasimangot ka. Hindi. Masayang magbigay ang isang Kristiyano. Okay? So, ang kabanalan po, balik tayo sa topic natin na kabanalan, ang kabanalan po ay something na ibinihis po sa atin. Kung paano wala kang ginawa para kamtan ng kabanalan na yan, wala ka rin magagawa para matanggal sa iyo ang kabanalan na yan. Sapagkat ang kabanalan mo ay hindi bagay. Ito ay hindi uri ng tradisyon, ito ay hindi uri ng relihiyon. Ang kabanalan mo ay isang persona. Ang kabanalan natin ay si Jesus Christ. Siya po yung ibinihis sa atin ng God the Father. So, we have a perfect kind of life sa mata ng Diyos Ama. Dito sa lupa, syempre may mga bagay pa rin tayong palpak, nakakagawa tayo ng palpak, sometimes nakakapag-isip tayo na hindi tama, di ba? Depende sa sitwasyon. Tandaan ninyo, lahat ng tao, believer man kay hindi, subjective sa lahat ng situation. Pero sila mga bagay na kapag ka naramdaman, sila po ay nagsasubject. Like for example, pinaso mo, aray, mainit, di ba? Binugbog mo o sinuntok mo rito, aray, masakit, baka magkapasa pa. Ayun po ang ibig ko sabihin. So, kung nakabase po ang kabanalan natin sa pwede natin gawin, that's not Christianity, my friend. That's not Christianity. Alam niyo kung ano yan? That's all about you. That's not about Jesus. Kaya sabi nga po ng aklat ng Galatia 5:1, wala nang ang paghatol ang mga nakay Kristo Jesus. Simple. Tapos maganda rin doon sa Roma 8:1. Sabi niya, ano nakalagay doon? Wala nang ayun, Roma 8:1, no more condemnation pala. Okay, sorry. Roma 8:1 pala yung no more condemnation. Wala nang paghatol ang mga anak kay Kristo Jesus. Pero doon sa Galatia 5:1, sabi niya, pinalaya na kayo ni Kristo. Therefore, lumakad kayong malaya. Gusto ng Diyos, lumakad tayo ng may kalayaan. Hindi tayo natatakot, matapang tayo. Tandaan nyo, ang katapangan ng Kristiyano ay ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ang katapangan ng Kristiyano na meron tayo dahil si Jesus alam natin nasa atin. Si Jesus Christ nabubuhay sa atin. Si Jesus Christ iniibig at minamahal tayo. Proprotektahan niya tayo sa kahit anumang bagay. Siya po ang nagmamahal sa atin, nagbibigay sa atin ng tinatawag na pag-asa. So marami pong salamat. God bless everyone. Mabiyayang araw sa pangalan ng Panginoong Jesus.